Hello guys! Welcome to my channel! Luto tayo ng spaghetti. Arabic version po ito. Lagyan natin ng mantika. Lagyan natin ng sibuyas. Sibuyas at bawang. Lagyan ko na po ang sibuyas at bawang. Nikos na po tayo. Nikos na po. Sabi po nila, ako daw pag niluluto ka, masaya, para mas masarap din yung luto. Totoo ba yun? Yan po ba talaga yun? Pag nagluluto ka, dapat masaya. Kasi pag nakasinangit ka, yung luto din daw po ay hindi masarap. Pero pag masaya ka, masarap din. Masaya din po yung kumakain. Yan po ba yun? Sure po ba yun? Totoo. Nikos ang sibuyas at bawang. Hintayin natin maano siya. Tapos po ilalagay natin ang lagay po natin ang binili. Si madam gusto niya meaty. Yung mga anak niya yung na meaty. Kaya uubusin ko na isa. Para meaty. Meaty. Yung ano nila dito, yung spaghetti. May tomato, pasta sauce, ketchup, at saka tomato paste. Yun, mikasisip ulit. Mikasisip. Ito ang linayan. Hello! Thank you po sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Sa mga nag-follow po sa akin sa Reels. Follow niyo po ako para po ako'y kumita sa Reels. Kasi may ads na po ako pero kulang pa po yung followers ko. Kaya po, ang laki na po ng please ng ng 5K at saka 60,000 minutes views. Sige na po, palambing naman, papalo po. Follow. Yung subscribe po na YouTube channel, Waray Mix Vlog. Search nyo lang po sa YouTube. Waray Mix Vlog. Pagtsagaan nyo na po yung mga video ko doon. Mga halo-halo lang po yung cooking, nature, yung mga pinagagawa ko po nung nasa Qatar ako. Yun po. Nandun po yun sa aking Waray Mix Vlog. Tsaka po, palambing na po sa Facebook. Nalagyan na po ng cubes. Baka magkalimutan na po. Nakakadaldal po. Yun. Para po lumasa po yung niluluto ko. Sauce na spaghetti. Arabic version po. Dito po kasi mahilig sila sa spaghetti na pasta o kaya macaroni, yun po. Pero yung sauce po, ganun din po yung pagluluto ng sauce. Isda, tsaka manok. Tapos lalagyan natin ng paminta, pampalasa. Tapos loyang dilaw, powder, loyang dilaw. Tansya lang po pag nagluluto. Walang sukat-sukat. Dito hindi sila mahilig sa masyadong malagay ng mga pampalasa.
yung mga barati nila. Ayaw nung kumbaga. Sige, unti-unti ko lang. Tsaka lalagyan ko nito na maanghang. Maanghang ko ito. Paprika. Sinalit maanghang. Tapos po, mikos-mikos ulit. Mikos. Tapos ilalagay ko na po yung kamatis at sili na hindi po yun mahalang sili. Yung malalaki po yung sili, yung siya ng maliit. Tapos ang spaghetti lang dito may kamatis. Yun po sa isa na nagpapakulay din ko ng sauce nila. Kasi gusto nila red talaga. Kaya para po maano nila, nilalagyan ko po talaga ng ketchup. Para po magustuhan nila. And so far, nagustuhan naman nila. Kinakain na lang. Pag nagutom. Wala silang choice kundi pagtyagan luto ko, no? Hindi, totoo lang po kasi talaga. Yung gusto nila. Pero yung mga bata talaga ayaw nilang maraming sahog. Gusto nila yung mga pasta o macaroni lang talaga. Pero sinala, gusto niya yung maraming sahog. Yun yung gusto niya. Kaya yun yung ginagawa ko. So, pag ako sa lalagyan, ang ginagawa ko, yung mga sahog, mas naiiwan kaysa doon sa pagka yung mga bata ang isiserve sa mga bata. Tapos ito po, bag noodles to. Parang celery yata to. Pero hindi ko alam kung tama ba yung bag noodles at celery ay isa. Lahat po ng luto ko dito lagi may ganito. Bag noodles. Kahit ko na nasa kabilang bundok. Sa bundok Qatar. Yun po. Doon naman nung nasa kabilang bundok ako, unang bundok na pinuntahan ko. Nung matuto ako magluto doon, 3 dahon yun ang hindi nawawala. Yung chef, kusbara, at saka bagdurus. Yun po yung lagi nandun sa niluluto. Mahilig din po sila dun sa pasta. Pero hindi ganito. Lagi sila may yung hindi siya tuyo, may matubig-tubig yung sauce nila. Tsaka walang sahog minsan, yung cubes lang. Yun yung mahilig sila doon. Ito na po ang itsura niya. Nalagyan ko na po ng pasta sauce. Ito po yung nilalagay sa sauce. Tomato paste. Tapos lalagyan ko ng ketchup para mas ikulay. Tsaka pasta sauce. Hindi pa ako nag-endorse ng brand, ha? Inaano ko lang po. Kahit anong brand po, basta pasta sauce yun po. Hindi ko po ito inuubos. Mga 3 lagay ko po isang ganito. Pero kalahati na po yung pasta naman nila. Niluluto ko lang. Hindi po kasi niluluto yun. May na po ito. Parang may timpla na din yung sauce nila. Ang bibili sa timpla. Tsaka ito ko ketchup. Ketchup. Tamis ang hangin. Palambing po, pa-subscribe ng aking Reels at saka ng aking YouTube channel. Search nyo lang po, Waray Mix Vlog. Pero i-upload ko din po ito sa Reels ko. Reels. Thank you po pala dun sa mga nag-subscribe. Kahit ko hindi ko siya na-reply. Nasa po kasi marami akong ginagawa.
ginagawa, hindi agad ako nakakapag-reply sa mga sa mga comments, sa mga nag-follow sa akin, hindi ako nakakapag-react po. Kasi nga po marami ako isang ginagawa. Pero pag wala naman pong ginagawa, iniisa-isa ko naman po yung pinapanood yung mga ano nila, yung mga bahay po nila. Pinupuntahan ko po yung isa-isa. Tsaka, lahat po ng video nila, like kung nagko-comment po ako, pinapanood ko po yun. Kasi alam ko po yung feeling na walang nanonood. Alam mo, nung nag-uumpisa ako dun sa YT ko, ang dami ko sila nag-grow para dumami yung subscriber ko. Marami ako naging friend, mga OFW din po yun. Nagkaroon ako doon ng mga friend. Tapos, wala, umuwi ako, di ba? Nagbakasyon ako ng matagal sa Pilipinas. Kaya yun, natigil kasi ang mahal ng internet. Alam niyo na, sa Pilipinas, hindi libre. So, dito lang ako talaga sa kabundukan nagkakaroon ng time mag-vlog kasi libre. Sayang yung internet. Kaya kahit walang kalatoy-latoy yung mga video. Walang kalatoy-latoy, magtsagaan nyo na po. Di ba? Aspiring lang yun na maging vlogger. Pero wala namang minsan kabulag yung mga pinopost. Kaya, thank you sa nag-i-stay sa aking channel, sa Waray Mix Vlog, at saka po sa aking Reels. Pero, nalaman ko lang po yung Reels nung kailan lang po ako. Wala pa pong 1 month yata. Simula nung naging active ako sa pag-Reels ko. May nagsabi lang po sa akin na pwede pagkakitaan yun. So, na-excite naman ako. Kasi alam mo na, yung mga OFW, yung mga mukhang pera na isa na ako doon. Yung mukhang pera. Kasi gusto ko na talaga mag-stay sa Pilipinas. Kung pwede lang. Mas masarap din kasi kaya yung nasa sarili kang lugar, nakakapunta sa gusto mong puntahan, na walang iniisip, walang mag-aano sa'yo kung anong gagawin mo. Pero, wala naman akong choice kasi hindi na ako pwede mag-i-employo ng Pilipinas. Wala nang tumatanggap sa akin kasi matanda na ako. Tsaka, hindi na ako qualified daw. Yung edad ko, tsaka yung natapos ko. Hindi ko nagamit. Nag-graduate ako 2006. Tapos, hindi ko siya nagamit kasi nagka-publi na ako sa computer technician. So, na-stop ako. Tapos, nagtrabaho ako sa pawn shop. Tapos, nagtrabaho ako sa Home Depot. Tapos, naging caregiver ako sa Manila. Ang dami kong mga naging work experience na hindi siya linya doon kung anong tinapos ko. Pero, salamat din naman ako kasi yung pagiging OFW ko, nag-start din naman yun sa ano lang. Wala lang, yung wala kang magawa. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung gusto mo sa buhay mo. So, I decided na maging OFW na lang. O, diba? At least, nakinabang sa akin yung pamahalaan, diba? Nagbabayad ako ng buwis. Kinabos ka sa mga remittance na naambag ko sa lipunan ng Pilipinas. O, at least, sa una, mahirap. Pero naging challenge sa akin yung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naging challenge yung unang-unang alis ko kasi doon ko nahanap yung sarili ko, yung gusto ko, na patunayan ko talaga sa sarili ko na hindi, kahit saan ako mapunta, kaya ko makibagay sa mga tao. Kahit hindi, kasi hindi ko kalahi, ibang lahi. Yung unang-unang experience ko, yun yung nakakatawa. Kasi, yung alam mo lang yung dialect nyo, tapos English na, sabi pa nga nila, bako-bako, yung hindi naman fluent, pero nakakaintindi ka, nakakapagsalita ka, di ba? Tapos yung biglang dadat yun mo, hindi siya, wala silang kaalam-alam sa English. As in, zero balance sila sa English. So, ikaw naman, yung hinanda mo lang yung sarili mo sa ganung dialect, tapos sa sarili mo, yung
Yung Tagalog, syempre, yung sariling dialect, tapos English. Tapos yung dadating mo doon, just ginoo, kahit ano, kahit ang how are you, hindi nakakaintindi. So, kailangan ko talaga, yun talaga yung naging challenge sa akin. Kailangan ko matuto sa loob ng isang linggo ng salita nila. O kailangan ko humanap ng paraan para maintindihan sila. So, yun, ang ginawa ko talaga. Buti na lang pag-alis ko. Nakabila ko ng libro. Tapos yung libro na yun, at saka pag nagsasalita sila talaga tinatandaan ko kung ano yung sinabi nila. Hindi ko siya mabigkas pero at least tanda ko kung ano yun. Tapos tinitingnan ko yung action ng bibig, yung action ng kamay, para maintindihan ko. So, sa awa ng Diyos, after 3 days ko sa kanila, hindi man ako makapagsalita, naiintindihan ko na sila. Tapos, sinikap ko talaga siya na as in matuto. Makapagsalita ako para magkaintindihan kami ng mga tao doon na tinitirahan ko doon. Tapos yun, pasalamat na lang ako kasi ang pinagpasalamat ko din doon sa una ko, hindi talaga ako pinabayaan ni God noong time na yun. Kasi hindi ako nakaranas ng pagmamaltrato. Tinuring nila akong tao, kapamilya. Kung nasaan yung mga matatandaan nandun ako. Kung nasaan yung mga babae nandun ako. Tapos kahit mahirap, kasi ang dami nila. Yung anak ay 7 plus 2, tapos iba-iba yung pagkain nila. Tapos yung pinakabunso ng dating ko ay 3 years old siguro. Tapos after 3 months, dumating yung anak niya, buntis, mga So yun, naging yung responsibility pa rin yun. Pati yung anak niya, akin pa din. So, yun, thankful pa din ako kasi talaga yung hindi ako nakaranas ng kahit anong pagmamatrato ng mga napupuntahan ko. Noon, siguro yung time na yun, maluwal pa din ako kahit yung una, lagi kami nag-away ng ama kong babae. Kasi syempre, akala niya wala akong ginagawa. Kasi kami lang minsan ng isang bata sa bahay pag may mga klase pa yung mga estudyante. Yun yung ginagawa ko. Sinikap ko talaga na magkaintindihan kami. Yung parang tinuha ko yung mga loob nila. Tapos yun, naging sa dumating yung time na yung amo kong babae, pag umuwi, may pasalubong siya sa akin. As in, kaya doon ko talaga nasabi sa sarili ko na kahit anong sama ng taong dadatnan mo, papakitaan mo sila ng magandang asal, no? Ng pakikisama na hanggat kaya mo makisama ka, na mag-adjust ka para sa kanila. Ituturing ka talaga nilang tao na tatanggapin ka nila as a kapamilya, as a family member. Kasi nung time na yun, tumagal na ako sa kanila, feeling nila, anak na rin nila ako. Tapos yung mga anak niya, at hindi naman sila kasi lahat may isang babae, binabata na napakasinungaling doon. Pero 9 years old yung time na yun. Yun lang talaga yun ang yung problema ko kasi natatakot. Yun yung natakot ako baka kasi nandadama yung batang babae na isa yung maliit. Pag nasa bahay siya, tinuturuan niya ng masama yung bata. So, yun yung kinatakutan ko. Kaya hindi na ako bumalik doon. At saka, yung nung time na yun talaga, ang gusto ko talaga noon. Kasi hindi man ako makapagluwalo sa iba-ibang lugar na hindi nagtatrabaho. Hindi ko siya mapupunta ng sarili ko lang budget. Kasi wala akong pera. So, kailangan ko magtrabaho para mapuntahan yung lugar na yun. So, yun ang ginawa ko. Nung makauwi ako, kahit pinapabalik nila ako, kasi kung gusto mo lang kumita ng time, hindi bumalik. Pero sabi ko, ayoko, gusto ko ng ibang lugar. Napunta ako sa ibang lugar, iba na naman, ibang kabundukan.
Yun din yung pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. Siguro nung pangalawang alis ko. Nung unang-una. Kasi may kasama ako. Hindi ko alam kung sinisiran ako sa amo ko nung time na yun. Tapos, yun. Naging kami magkaaway ng ampong babae na naman. Pero, nag-aaway kami. Munti ko na yun itulak sa hagdan. Pero nung time na yun, talaga na malala yung away namin. Kasi sumasagot ako. Kasi alam ko nasa tama ako. Pag nasa tama talaga ako, sumasagot ako. Yun yung ugali ko talaga. Pero habang alam ko na hindi ko kasalanan, ipaglalaban ko yung sarili ko. Paglalaban ko kung ano yung tama para sa akin. Ayoko ng tango lang ng tango na hindi naman natama. So, yun, doon kami nag-away ng aming babae. Naglilinis ako na munti ko na siya itulak sa hagdan kasi nandun kami sa second floor sa nila sa sala nila doon kasi doon ako naglilinis. Tapos yun, nung time na yun, buti na lang. Pag mahal ka talaga ng Diyos, ipapaalala sa'yo na hindi tama yung gagawin. Kasi nung time na yun, hinawakan ko na yung amo ko sa balikat dito para itulak. Ano yung nangyari? Narinig ko yung boses ni nanay na parang sumigaw. Tapos tinawag yung pangalan ko. Kaya yun, ang ginawa ko, hindi ko siya natulak kasi mas may takot pa rin sa Panginoon. At saka may takot ako sa salita ng magulang ko. Na kahit minsan, hindi ako nakikinig. Pero sometimes talaga, pag yung magulang ko na yung nagsalita, tahimik na ako nun. Hindi na ako pwede kumalma. Kasi, yun yung ano ko. Pag nagsalita sa akin yung magulang ko, malaga sa akin yung opinion ni alam ko. Yun talaga yung pinaka sa akin, yung batas para sa akin. Pag sinabi na, or na yung sinabi ng magulang ko sa akin, yun na lang yung matatak sa isip ko. Siyempre, yung salita ng Diyos, alam ko na rin naman yung mga salita niya. Hindi man ako pa sila simba. Pero alam ko na may Panginoon. Kaya kahit anong laban ko sa buhay, inaano ko na sa kay God na dapat ituro sa akin yung tama. Pero nagkakamali pa din ako sa mga bagay-bagay. yun yung ano dun eh. Yung alam mo kahit mali, gagawin mo. Kasi naging masaya ka. Kahit alam mo mali, pero masaya ka. Ginawa mo. Yun. At saka gusto ko lang mag-explore minsan. Kaya kahit mali, nagiging tama na rin sa paningin ko. Oo. Kaya, pero wala naman ako pinagsisiyan sa buhay ko. Kasi at least ginawa ko yung lahat na makakaya ko. Tapos, naniniwala talaga ako kung ano yung pinakita mo sa kapwa mo, yun din ibabalik sa'yo. Kahit dumating ka na, anong sama ng tingin sa'yo, anong sama ng pakikitungo sa'yo. Kung ibabalik mo sa kanila ang kabutihan, na hindi ka magtatanim ng galit sa kanila, babait at babait sa'yo. Kasi yun yung amo ko, yung pangalawang punta ko sa ibang lugar. Yan, sama na ng tingin sa akin. Yan yung ano yun. Pero first time sa lahat ng naging katulong na tinaasan yung sahod ko. Pinibigyan ko anong gusto ko. Pero yun lang yung lagi kami nag-aaway pag magpapadala ng pera. Kasi ayaw na ayaw talaga niya na nagpapadala ka ng pera. Gusto niya matagalan. Susino. Kaya nga ako nagtatrabaho para masuportan ko yung pamilya ko. Para mabigay ko kung anong kaya ko ibigay financial. Tapos yung pang-ayaw niya. So, yun, buwan-buwan kami nun. Yun pa rin yung pagtatalunan namin yung pagpapadala. Kaya, masarap. Masarap na mahirap maging OFW. Kaya mga nagiging nagbabalak or nag-iisip maging OFW, kailangan talaga ng tibay, pasyensya, at saka marunong ka magpakumbaba.
yung ganun, yung magpapakumbaba ka talaga. Hindi ka, yung marunong ka makiramdam sa paligid mo. Kahit tama ka, makiramdam ka pa din. Kasi minsan, kailangan mo yun para mapatunayan sa sarili na para mapatunayan mo or makuha mo yung loob nila magkaroon ng tiwala sa iyo. So, yun yung ginagawa ko sa dami-dami ng taong nakasama mo. Ilang tao na ang dinatnan ko na ang sama ng ugali, ang sama ng mga kwento ng dinadatnan ko. Pero sa awa ni God, minamahal nila ako. Pinapakitaan at tinatanggap na parang pamilya or tinatanggap nilang tao. So, yan yung nangyari sa akin. Yung mga karanasan ko sa buhay na as pagiging liwaliw. Kasi ako yung taong hindi nagtatagal sa bahay. Lagi akong nasa ibang tao. Yan lang yung ako yung taong mukhang pera pero kailangan pagsikapan or pagtrabahoan ko bago ko yun makuha. So, yun. Di ba? Ang gamit ng tempo. sana na-inspired kayo or nainis kayo sa kwento ko, di ba? Yun, at least pahapiyaw habang nagluluto ako ng spaghetti. Ito na, oh. Ito na siya, ang sauce. Pinapaano ko na lang siya na hindi siya maging, ano siya. Thank you. Sana panoorin niyo yung buong video na to, ha? Kasi pati na yung talambuhay ko, nandito na to. Plus yung spaghetti pa. So, thank you so much sa mga nanonood at nagpa-follow sa reels ko, nanonood, at saka yung mga nag-subscribe sa YouTube channel ko, Waray Mix Vlog ko. O, hanapin niyo lang po yun. Basta nandun po yung mukha ko. Ako na yun. So, yun. Thank you so much sa lahat. Sa mga nagpapadala, nagko-comment. Lahat. Thank you so much po. Tsaka sa ano po, sa TikTok account ko po. Malapit na rin po ako doon. May income na rin po ako doon. Pero 20 lang. Hindi ko siya madami. Kasi viewers lang yun. Sa mga ano lang din yun. Sa mga gift. Kaya ako may pera doon. Kasi sa mga gift lang. Maraming mga ibang lahi doon na nagbibigay ng mga gift. Kaya yung pinakakita ko. So, lahat ng social media, pinapatos ko na. Kaya, thank you so much. Sana hindi kayo magsawa sa akin sa pagmukha. Thank you. Ito na po yung spaghetti ko. Sauce po siya. Ano po na po siya. Thank you so much. Bye-bye. Good evening, guys. Ito, magluluto ako ng spaghetti Arabic version. Ito, mayroon tayo dito bawang, sibuyas, sili, kusbara, kamatis, giniling, then pasta, niluto ko na kanina. Yan po ang lulutuin kong for dinner nila. Igigisa niyo po lang yan. Tapos syempre, hindi mawawala ang pasta sauce, ketchup, salt and pepper. Yung mga pampalasa po nila, yun po ang ilalagay ko. Tsaka syempre, cubes, pampalasa din yun.